piling mo pa rin na nag-iisang chicks ng radyo. Ako yun. Si Gandang Cara, welcome back! Oh yes, yo. Happy Thursday once again. Kumusta naman ang lahat? Ano ba ang tawag sa suot ko ngayon? Hindi naman siya maroon, hindi rin siya brown. Maroon brown. Pinaghalo. Kayo na ang mag-judge. Kaya dapat silipin nyo yung live natin ngayon sa Facebook. Tapos i-like and share mo na siya ng bonggang-bongga. Ayan, nakakakaba din ang araw na to kasi may content kami dito sa Energy FM ng tarot reading. Nakakatakot. Parang, alam mo yon. Kaya minsan nakakatakot magtanong kasi malalaman mo yung sagot na hindi magaganda. Tapos panghihinaan ka ng loob. But, 'di ba? Dapat hindi tayo panghihinaan ng loob kasi in the end of the day, tayo pa rin naman na magde-decide kung anong gusto natin gawin sa buhay natin. Halimbawa, sabihin na hindi ka talaga magkakabahay. Walang pag-asa. 'Di ba? Hindi talaga mangyayari 'yon pag pinanghinaan ka tapos syempre pag narinig mo 'yun, hindi ka nakikilos. Kaya at the end of the day, ikaw pa rin ang magde-decide at masusunod. No! Kailangan ko mag-house and lot ngayong taong ito. Kasi ganon. Diba? Kasi mapapalayas na kami. Yung mga ganyang reasons, diba? May hugot ka. So, importante pa rin yung mga deepest why natin kung ano nga yun at yun yung mag-uudyok sa atin, magpupush sa atin para mas sipagan natin, gawin natin yung mga goals natin sa buhay. Diba? But anyways, ayun na nga sa mga tea lovers out there naman na napapalunok ngayon tsaayan. Sige, tuloy nyo yan. Alam nyo ba na meron tayong MX3 tea with pandan? Ito po ay gawa sa dahon ng mangosteen na hinaluan ng pandan para mas refreshing ang panlasa. Ang isang sachet ng MX3 tea ay good for 1 liter of water, either hot or cold. At pwede rin pong dagdagan ng lemon or honey for added flavor para sa buong pamilya. Makakatulong din po ang tea para ma-detoxify o malinis ang ating katawan from any toxins. For any inquiries, visit their website at mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Ayan. At dahil dyan, eto na nga ang pinakaabangan ng lahat. Kung hindi mo pa nasa-share yung live natin, ihabol mo na yan. Kung hindi, wala, joke lang. Like and share mo na yan. Dali. Live po tayo on Facebook. At kung handa ka na, of course, handa na rin ako sa story natin ngayon. Dito lang yan sa Sincerely, Cara. Sa buhay natin, napakasarap ng feeling na nagmamahal ka. Lalo na kung first time mo itong ma-experience. Yung tipong tumibok yung puso mo sa inaakala mong tamang tao para sa'yo. At kapag tumibok, parang ayaw mo nang matapos yon. Pero paano nga ba kung yung unang taong minahal mo ang unang taong mananakit din ng puso mo at dudurog nito? Ano nga ba ang dapat mong gawin? Ito ang Taksil na Puso na story ni Madeline. 25 years old at nagtatrabaho bilang isang call center agent. At never pang nakaranas pumasok sa isang relasyon. Kaya naman, nung first time niya na magkaroon ng karelasyon, sobrang saya ng puso niya. Hanggang sa may nakilala siyang lalaki, si Casper. Doon nagsimula ang kanilang love story. Kaso nga lang, parang magtatapos din dahil yung unang taong nagmahal sa kanya at minahal niya ay nakita niya na may kasamang ibang babae. Yung tipong caught in the act sa kondo. Nakita niya kung ano ang ginawa ng boyfriend niya at nung babaeng ito. Ano nga ba ang gagawin niya? Dahil first time niya magmahal eh. Isusuko niya ba o ilalaban niya pa? Let's hear it straight from the heart of our sender for today.
Dear DJ Kara, ako po si Madeline at kasalukuyan po nagtatrabaho bilang isang call center agent. 25 years old na po ako, DJ Kara. Pero ni kailanman hindi ako nakaranas na pumasok sa isang relasyon. Kung crush, marami ako niyan. Pero yung pumasok sa isang relasyon, hindi pa. Trabaho at hobbies ko lang lagi ang inaatupag ko. Hindi sumagi sa isip ko na may magkakagusto sa akin. Pero sadyang mapaglaro nga naman ng tadhana dahil may isang lalaki na nagkakagusto daw sa akin. Paano ba naman, DJ Kara? May kumakalat na usapan sa office namin na may nagkakagusto daw sa akin. Tapos taga-kabilang building lang yung office niya. Ilang linggong laging ganun. Puro tukso yung natatanggap ko mula sa mga katrabaho ko. Dahil sa lalaking yun. At Casper daw ang pangalan niya. Isang araw may nagpadala ng lunch sa akin at ang pangalan na nakalagay doon ay Casper. Galing sa kanya yung food. Natuwa naman ako, DJ Kara. Sa totoo lang, kinikilig ako. Sa mga sumunod na araw, may mga natatanggap din akong mga messages mula sa isang unknown number. And the time came na niyaya niya akong kumain sa labas, DJ Kara. Pumayag naman ako. Kasi sa totoo lang, gusto ko din siyang mas makilala pa. So ayun, nagkausap kami. Maganda yung personality niya. Marami ding bagay na halos same kami ng perspective. At sa totoo lang, may itsura siya. Ilang buwan ang lumipas na gano'n ang setup namin. Madalas niya akong niyaya for dinner at hatid sundo sa labas ng unit ko. Naging consistent siya sa panunuyo sa akin. Nanligaw siya, DJ Kara. Kaya naman sinagot ko siya. Tumagal kami ng 7 months at one time hindi siya nagparamdam sa akin ng isang buong araw. Kaya hinanap ko siya sa mga kaibigan niya. Ang masaklap doon, DJ Kara, hindi nila sinasabi sa akin yung totoo, na parang pinagtatakpan pa nila si Casper. DJ Kara, lahat ng hinala, pati kutob ko nagkatotoo nung nahuli ko si Casper sa unit niya mismo, na may kasama siyang ibang babae at hindi ko kilala. Nagkalat ang mga damit nila sa sahig, at para bang wala silang pakialam sa paligid, dahil tuloy lang sila sa paghalik nila sa isa't isa. Kaya hindi nila alam na nakita ko sila. Umalis ako ng unit na yon ng luhaan, DJ Kara. Kinabukasan, pinuntahan ako ni Casper sa unit ko. Humihingi siya ng tawad. Hindi daw niya alam ang nangyari dahil lasing daw siya. Ano pong gagawin ko, DJ Kara? Mahal ko siya at gustong patawarin pero nasaktan ako. Gusto ko siyang patawarin pero hanggang ngayon malinaw pa rin sa isipan ko lahat ng nakita ko sa kondo niya. Grabe naman, Madeline. Ikaw na mismo ang nagsabi na malinaw pa rin sa utak mo kung ano yung nakita mo sa kondo, pero gusto mo pa rin patawarin coming from you. Diba? Grabe naman puso yan, grabing pagmamahal yan. Pero for sure, may mga makaka-relate sa ganyan. Yung tipong nahuli na nila, pero tatanggapin pa rin nila. Ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni Madeline? Na NBSB, no boyfriend since birth, kaya magmula nung nagmahal siya at nagka-boyfriend siya, parang yun na yung ginawa niyang mundo. At parang hindi na mawawala talaga sa puso niya. Ano nga ba ang comment ninyo sa story ni Madeline? Comment down sa ating Facebook Live. Hanapin nyo lang po Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. Sabi dito, hala, alam niyo pa pag sa akin yan, break na agad. Ano ba? Oo nga naman, break agad. Sabi ni Lucila. Sabi pa dito, DJ Kara, ibig sabihin hindi talaga siya mahal nung lalaki. Kasi kung mahal siya, hindi siya sasaktan or maghahanap ng ibang girl. Kahit ano pa yan. Sabi ni Jovi. Sabi pa dito, everything happens for a reason, so let go of him. He is not the one. Sabi ni Ate Arlene. Naku ate, baka di pa talaga siya ang nakalaan for you. Ngayon pa nga lang niloloko ka na eh. Aba, hiwalayan mo na yan. Sabi naman ni Ate Yoli. Sabi pa rito, mas better po mag back to zero kaysa sa labo-labo yung isip ni Madeline. Let go na po. Sabi ni Ken Ken. Madeline, 100% na ng comment, let go. Hindi, but kidding aside, mahirap naman talaga yung kalagayan ni Madeline. So, kailangan niya talaga na mag-a-advise sa kanya or magpupush sa kanya na hindi, tama yung desisyon mo, di ba? Mahirap pong patawarin ang babaero, sabi ni Ate Marilu.
Oh, mahirap daw patawarin yung mga babaero dyan. Tamaan na ang mga dapat tamaan. Nag-enjoy lang siya, ibig sabihin gusto rin niya kasi hindi siya mahal. Humanap nga ng iba eh. Sabi ni Ate Rhea, cheating yan, so wala nang chance. Sabi naman ni Cyril, ate, nakita na nga ng dalawang mata mo kung paano sila magtsuktsakan. Okay ka pa rin? Sabi naman to ni Jenay, okay ka pa rin ba, Madeline? Oo nga naman, no? Medyo mabigat to ha. Hindi lang medyo pala, super bigat nito na ikaw pa talaga yung naka-witness. He is not meant for you. Sinubukan ka lang if okay kang jowain. Aray, sakit naman. Sinubukan ka lang. Diba? Yung tamang tao darating po yan sa tamang panahon. Sabi ni Peters Meng. Hiwalayan mo na po yan. Marami pang iba na magmamahal sa'yo ng tapat. Sabi naman ni Sheila. Kumbaga, don't lose hope kasi meron pang ibang magmamahal sa'yo. O puro let it go comment dito. Let it go, let it go. Sabi ni Rochelle, hindi ka wala ng ganyang lalaki. Iwan mo na yan, maraming lalaki sa mundo. Darating din ang para sa'yo. Sabi ni Yuki, darating din ang para sa'yo. But anyways, Madeline, nagigets ko yung pakaramdam na first time mo kasing magmahal at hindi naman talaga agad-agad makaka-let go kapag first time tumibok ng puso mo, 'di ba? Kasi parang wait lang, ito yung first na lalaki sa buhay ko, ito yung first nagpa-experience sa akin ng I'm lovable. 'Di ba? Kaya parang takot ka na bitawan. Kasi first mo 'yan eh. Pero alam mo, Madeline, huwag kang matakot. Kasi the more na matatakot ka, masasaktan at masasaktan mo ang sarili mo. Kasi the more chances to give sa isang taong hindi mo deserve, the more kanyang mapapaikot, the more mong dinedegrade ang value mo sa sarili mo. Paulit-ulit lang yun. So ngayon pa lang, tapangan mo yung dibdib mo na mag-let go sa isang relasyon na hindi naman tapat. Diba dapat sa isang relasyon magiging tapat tayo, huwag tayong manluloko. Walang kahati, ikaw lang, wala nang iba. Kasi hindi naman made ang isang relasyon for trio. Hindi siya made for trio. It is made for two people na nagmamahalan. Yun ang isipin mo. 'Di ba? So ikaw at siya lang, walang in between, wala ding singit. So kung merong in between at may mga singit-singit pa sa takbo ng relasyon nyo, ibig sabihin lang nun, hindi buong-buo yung puso niya para sa'yo. Ano yun? 80% yung puso niya sa'yo, tapos may ibang 20%. Diba? Kailangan yung buong puso niya nakaalay yun sa'yo. Kasi ganun din ang gagawin mo sa taong minamahal mo. At ano yun traumatic experience yan, yung makita mo ng dalawang mata mo sa kondo. Ay, naku talaga. Sinasabi ko sa inyo. Iba yung feeling na napahiya ka sa sarili mo, kinain mo yung pride mo, yung ego mo, kinawawa mo yung sarili mo. Just because mahal mo yung tao, kakalimutan mo yung ginawa niya sa'yo, diba? Paano ka? If you love him, love yourself also. Kasi dun magsisimula ang lahat. Kapag nakita niya na vinavalue mo ang sarili mo, matatauhan siya. Pero pag hindi niya nakikita na vinavalue mo ang sarili mo, uulitin niya. Diba? Uulitin niya yon. So give him a lesson. At yung cheating issue na yan pinakamabigat yan sa lahat sa relasyon. Wala na mas bibigat pa dyan. Malalim yan. Siguro pinakita lang sa'yo na ngayon pa lang na hindi mo siya asawa, siguro blessing in disguise na ma-realize mo na ngayon pa lang nakita ko yung totoong kulay niya. Paano pa in the future? Paano kung kasal kami, di ang mahal ng annulment? Diba? O paano yun? Anong gagawin ko? Paano ko uusad? Kaya ngayon hanggat maaga pa, mag-decide ka for yourself. Kasi yan ang makakatulong sa'yo. Hindi mo lang yan makikita for now, pero in the future makikita mo na yan ang best decision. Tsaka wag mong iisiping may mali sa'yo kasi yung mga cheaters, they didn't cheat because of who you are. They chose to cheat because of who they are. Yun talaga sila Pinili nila yun. It's their decision. It's always a decision, yung cheating. Laging decision. Cheaters never win in the end. They only lose the respect and trust of those who once loved them. Sincerely,